Father God, ilalapit ko po sa iyo ang mga taong may mga struggles, problema sa kanilang kaisipan. Panginoon, dahil sa bigat ng kanilang pinagdaraanan, dahil sa hirap ng kanilang kalooban, bumibigay na ang kanilang kaisipan. Father, I pray that you intervene on their behalf. Ikaw nga po ang pumagitna para sa kanila. And I pray, Lord, sa mga sandaling ito, saan man sila naroroon sa kanilang mga buhay, katagpuin mo sila, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. And I pray, Lord, buksan mo ang kanilang mga mata, ipakita mo sa kanila ang kabutihan mo. Ipakita mo sa kanila na this is not the end of their life, na meron pang pag-asa, na meron pang pag-asa sa iyo. Panginoon, help them, Panginoon, to look up to you. Tulungan mo silang tumingin sa iyo, na tumingala, Panginoon, na itigilan nila ang paggawa at pag-asa sa kanilang sariling kakayahan, sa pagtakbo, sa paghingi ng tulong sa mga tao sa kanilang mga paligid. Panginoon, show them na ikaw lang ang makakatulong sa kanila para makaalis sila sa ganitong sitwasyon. Father, I pray sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, hipuin mo ang kanilang mga kaisipan. Yung kaisipan nila na gulong-gulo na wala ng kakayanan, na sa palagay nila, sa pakiwari nila, na-reach na nila yung limit, wala na silang mapuntahan, hindi na sila makapag-isip ng tama. At dahil dito, they tend to hurt themselves, Father. And I pray, Lord, para sa mga taong ito na dumadaan sa mga pagsubok na to sa kanilang kaisipan, meron silang mental struggles, emotional struggles, Panginoon, na hindi nila kayang ibahagi sa ibang tao because, Lord, natatakot sila, baka pagtawanan sila, baka i-judge sila ng mga tao sa paligid nila, maging ang kanilang pamilya. I pray, Father, hayaan mo ang kapayapaan mo ang lumukob sa kanila. And I pray, Lord, sa mga sandaling ito, habang umiiyak sila, habang nagmumuni-muni sila, I pray, Lord, show yourself for them, Lord. Dalawin mo po sila, maramdaman nila ang presensya mo para ma-realize nila na andyan ka lang, naghihintay ka lang para sa kanila. In the name of Jesus, kaibigan, kung ikaw to, kung punong-puno ng kaguluhan ang kaisipan mo at hindi mo na kayang magdesisyon ng tama, hindi mo na kayang mag-isip ng tama dahil puro kalituhan, kaguluhan ang iyong kaisipan, I speak peace in your troubled heart. I speak peace in your troubled mind. I want to encourage you sa mga sandaling to, kaibigan. Hindi ka dapat mag-isa sa dinadala mo. Hindi mo dapat dalhin mag-isa ang problema mo. Hindi mo naman kailangan dalhin mag-isa ang mga kabigatan mo. Tumingin ka sa Diyos at hindi ka niya pababayaan. Kung sa palagay mo wala nakakaunawa sa iyo, meron tayong Diyos Ama na nagmamahal sa iyo, na kung susubukan mo lang na lumapit sa Kanya, na tumakbo sa Kanya, makikita mo na higit pa sa inaasahan mo ang magagawa niya para sa iyo. Kaibigan, tanggapin mo ang kalakasan ng kaisipan, ang kalakasan ng puso, ang kalakasan na kailangan mo para makatayo ka at malagpasan mo ang problemang kinakaharap mo sa araw na to. Kaibigan, you are not a failure. Hindi ka taong talunan. Bigo ka man, don't give up. Maraming pagkakataon ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Don't give up, kaibigan. Tumayo ka at humugot ka ng kalakasan mula sa Diyos. Alang-alang sa anak mo, alang-alang sa asawa mo, alang-alang sa mga taong umaasa at tumitingin sa iyo. Kaibigan, you don't have to go through these trials alone. You don't have to cry and carry your problems, your burden
all by yourself. Look up to Jesus. Tumingin ka sa Panginoong Jesus. Andyan lang siya, waiting for you to reach out to Him. Kaibigan, oo, umiiyak ka sa mga sandaling ito. Nahihirapan ka sa mga sandaling ito at gusto mo nang bumigay, gusto mo nang magpakamatay dahil hindi mo na talaga kaya. Hinang-hina ka na. Pero kaibigan, I want to encourage you. Kung umiiyak ka man ngayong gabi, kung nagdaramdam ka man ngayong gabi, bukas ng umaga, pagising mo, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong kalakasan, ng panibagong kasiglahan. Gusto kong iwan sa iyo ang sinasabi sa mga awit, Kabanatang 30, talatang 5. Ang sabi rito, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Kaibigan, kung sa gabing ito humahagulgul ka, namimighati ka, pagising mo sa umaga, papalitan ito ng Diyos ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kagaanan. Kaibigan, bumangon ka, lumaban ka lang, sapagkat may plano pa ang Diyos sa iyo. Hindi pa siya tapos sa iyo. At alam mo ba, kung titignan mo ang iyong mga anak na maliliit pa, ang iyong mga mahal sa buhay, sila yung mga taong umaasa sa iyo. Sila ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya kaibigan, magtiwala ka rin sa ating tatay. Put your trust in our God, the Father, and He will sustain you. He will strengthen you. Kung aasa ka sa iba, wala kang maasahan. Pero kung ilalagay mo ang pagtitiwala mo sa ating Diyos, Ama, sa ating mahal na Ama, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga kaibigan, don't give up. Don't give up. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitiw, huwag kang tatalikod. Tumayo ka, tumayo ka. Hindi ka biktima, ikaw ay isang mananagumpay dahil kasama mo ang ating Diyos na buhay. God bless you. Kaibigan, salamat sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. Kung kailangan mo ng panalangin, may prayer request ka, isulat mo lang dito sa baba ang iyong kahilingan sa panalangin at isasama kita sa aking panalangin. At kung gusto mong mag-join ng membership para sa The Praying Mom, I encourage you na mag-join ka para magkaroon ka ng access sa ating video na tinatawag nating Heart to Heart. Ito ay isang personal na video na sa gabi kapag hindi ka makatulog na maaari mong pakinggan gamit ang salita ng Diyos. Salamat kaibigan, pagpalain ka ng Diyos at muli tayong magkita sa susunod na linggo dito sa The Praying Mom. May the Lord keep you and bless you. Amen.